Mag-isa ka pa rin ba sa inyong mga negosyo? Ayan, so kung matagal ka nang nagnenegosyo at ikaw pa rin mag-isa ang nagtatrabaho ng lahat ng mga ginagawa mo sa inyong negosyo, ayan. So kung matagal ka na, 5 taon ka na diyan, 3 taon ka na diyan, ikaw pa rin gumagawa lahat. Ayan, so tapusin mo 'tong video na 'to dahil meron akong sasabihin sa inyo na importanteng bagay na kailangan niyong malaman kapag kayo ay mag-isa pa rin hanggang ngayon sa inyong mga negosyo. Ayan. So kung ngayon pa lang tayo nagkita pala, ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong negosyante na mayroong negosyong printing services na tumutulong sa mga nagsisimulang mga negosyante at mga negosyante na gustong magpaganda o i-upgrade yung kanilang mga negosyo sa tulong ng aming printing services. Nag-iisa ka pa rin talaga sa iyong mga negosyo ngayon. Meron ako sa inyong kikwento. Naalala ko nung nagsisimula pa ako talaga ng negosyo, no? Printing pa rin talaga. Nagsimula ako ng negosyo actually, hindi pa printing pa pala yun. Ano pala, mga online selling. Yan, uso kasi yung dati nun eh. Mag-aangkat ako sa Divisoria, tapos ibebenta ko sa online, sa marketplace. Ayan, doon nagsimula ang aking career bilang isang negosyante. Pero sa isip ko talaga noon ay ano lang talaga, extra income, 'di ba? Pero natuto ko doon talaga yung isa sa pinaka magandang aral na tutunan ko doon talaga ay yung humawak ng pera talaga. Yun talaga ang pinakamaganda doon. Pero hindi yun ang topic natin na napadaan ko lang. Pero nung time kasing nag-iisa lang talaga ako sa negosyo, no, way back nung nagsimula pa ako ng printing, ay maliit talaga ang kita ko actually. Kapag nagsisimula naman talaga, alam naman natin yon. Pero matagal din ho ako talagang nag-stay bilang ako lang talagang mag-isa. Pag talaga may dumarating na maraming gawa, siyempre hindi mo naman kayang gawin lahat yon. Ngayon, anong kailangan mong gawin? Alangang pagurin mo yung sarili mong mag-isa. Talagang magpuyat ka para lang matapos mo yung ang project na yun napakarami. Tapos meron ko pang due na darating, 'di ba? Na kailangan matapos within the day kung ano yung pinag-usapan yun ng client. Ngayon, ikaw, gusto mo ikaw lang yung mag-isa para malaki yung kita mo, 'di ba? Yun yung isa minsan sa iniisip ng mga negosyante o yung mga nagsisimula na okay pala yung ano, yung mga nagsisimula, 'di ba? Ay okay, parang okay sa kanila yung mag-isa lang sila na sa tingin nila malaki yung kikitain kasi wala namang babayaran mga additional na manpower, 'di ba? Pero isa yun sa hindi nila napapansin. Ayan. So meron tayong ano yung hindi nila napapansin doon kung bakit doon sila lagi nakatingin sa additional manpower, hindi nila tinitignan kung gaano nila kabilis gagawin yung kanilang mga produkto, 'di ba? Pero isa yun sa mali na pag-iisip ng mga negosyante, no? Especially dun sa mga nagsisimula pa lang o yung matagal na pero mag-isa pa rin hanggang ngayon, no? Na walang nakikitang improvement. Malalaman nyo lang talaga pag walang improvement yung inyong negosyo sa benta nyo talaga. Kung taon-taon talaga walang nagbabago, hindi nag increase o hindi man lang tumataas yung benta nyo, parang lumilevel lang siguro sa sabihin na nating mga 5 digit or 6 digit pababa. Yan, mga ganyan. So, isa na kayo sa posibleng may problema na kailangan niya na ng additional manpower. Yun lang. So, pero case to case base yan, no? Di naman palaging kailangan talaga ng manpower, no? Pero sa aking experience talaga ay kapag marami talagang gawa, kailangan talaga ng additional manpower. Ngayon, paano tayo makakatanggap ng maraming project, maraming um, customer kung tayo mismo ay pinipigilan natin yung sarili natin, yung ating negosyo na gumawa ng mas marami pang produkto o mas marami pang ma-serve na client, 'di ba? Kasi kung konti tayo sa ating mga kung nag-iisa pa rin tayo, no? Kasi mahirap talagang magpalaki ng benta. Actually talaga kapag ikaw lang gustong gumawa ng mga ginagawa mo sa negosyo mo, no? Ang nakikita kong isa sa nagiging dahilan dati nung ako'y nagsisimula pa lang talaga ng negosyo hanggang ngayon, 'di ba? Ay bumabagal talaga yung production ng aming mga um,
paggawa ng aming mga produkto o mga services na ino-offer kapag nakikita na namin na sobrang dami ng mga dumarating na project, talagang bumabagal na yung production, di namin alam kung ano yung gagawin. So isa sa paraan doon ay kailangan nyo na ng additional manpower, no? Di naman kailangan ng regular employee agad kapag kailangan nyo ng additional manpower. Pwede naman kayong kumuha ng mga on-call na tinatawag kung kaya sa negosyo nyo, no? Na tumawag ng mga on-call. Kumbaga kapag meron lang kayo maraming gawa, meron lang kayo maraming orders, doon lang kayo tatawag ng mga additional manpower. Kapag katapos naman yung project nyo at wala nang masyadong gagawin, pwede niyo na silang bitawan. So yun yung isa sa diskarte na ginagawa ko hanggang ngayon, yung pagtawag ng mga on-call kapag meron lang maraming gawa para maiwasan din natin yung regular expenses sa ating mga empleyado. Pero kapag sa tingin talaga natin na kailangan na talaga natin, tuloy pa rin talaga ang project natin, magagaling yung mga marketing at sales natin, at palagi tayo may nakukuha mga project at clients, ay kailangan mo ng mag-additional ng paunti-unti na mga tao, na mga pagkakatiwalaan at merong skill na kakayanan dun sa mga position na ilalagay natin, no? Isa rin sa maling diskarte na ginagawa ko noon dati ay hindi ako kumukuha ng mga skill na tao na karapat dapat doon sa position na yon. Kaya minsan nade-delay ang aking production. Ayan, so nandito tayo sa suppliers natin, no? Dahil sa maling pagpili, 'di ba? O nagtitipid sa pagpapasahod sa mga empleyado. Pero isa 'yun sa naging naging problema ko nung ako'y takot pang magpasahod ng malaki. Yan sila. Sir, pick up lang po ng supplies sa PTC. Meron po tayo mamaya ng entity. Sige sir. Wala problema. Magkano sir? 75 po. Sige sir. Wait lang ha. So ngayon, yun nga. Isa yun sa pagkakamali ko, no? Na kumuha ako ng mga hindi skilled o tawag dito parang medyo basta yung pag kumuha ka ng empleyado na palagi mong tinitignan o inuutusan o ginaguide mo pa sa trabahong sa posisyon na binigay mo sa kanya, ay talagang stress ka talaga doon. So ngayon medyo medyo tawag dito, kapili na ako sa empleyadong ina-hire o tinatawag, ayan, kapag ako ay may mga paggawa. Dahil mas maganda nang magbayad ka ng mahal o magpasahod ka ng malaki, at least hindi naman sakit sa ulo o alam niya kung ano yung gagawin dun sa posisyon na nilagay mo sa kanya. So yun yung isa sa natutunan ko, no, na mahirap mag-hire, no? Mahirap mag-hire kahit ako hanggang ngayon, di ko pa rin talaga maisip o kung paano ko hahanapin yung tamang tao para sa aking negosyo. Pero isa yun sa aking pinagtatrabahuan talaga, na kailangan nating malaman kung paano natin malalaman kung sino ba yung karapat dapat sa posisyon. Posibleng magkamali tayong pumili ng mga empleyado sa umpisa, pero malalaman din natin kung paano natin mahanap yung mga tamang empleyado dun sa base sa mga posisyon na ginagawa natin sa ating mga negosyo. Especially ikaw bilang may-ari, alam mo yan kung ano yung mga ginagawa sa lahat ng mga departamento ng inyong mga negosyo. Kaya dapat ikaw mismo ay alam mo rin kung ano yung mga taong i-hire mo sa inyong mga negosyo. Ayan. So, ayun lang. So, isa yun sa kailangan nyo malaman, no, na labanan nyo lahat yung mga takot nyo sa inyong mga negosyo, no? Kung matagal na talaga kayo sa inyong mga negosyo at hindi kayo sumusuko at meron kayong mataas sa pangarap, ayan, mag-hire kayo ng empleyado, ayan, magdagdag kayo. Pero siguraduhin nyo yung pinaka i-hire nyo na empleyado, yung tipong malaki ang maigagaan sa trabaho nyo. Ayan, so maraming departamento na pwede nating i-hire. Ayan, so bigyan ko yun ng example. Marketing, sales, accounting, production operator, tsaka HR, hindi naman kailangan. Pero yung mga apat na yon o 5. Yan, so dapat meron ka nun. Ay kailangan isa yun sa mga
dapat mong may hire ngayong taong 2026, dapat meron ka na nai-hire para maramdaman mo naman na isa kang negosyo o talagang bubuo ka ng malaking kumpanya. Ayan, kapag mayroon ka ng mga empleyado sa inyong mga negosyo, no? Mararamdaman nyo yan sa umpisa, medyo nakakatakot kasi hindi mo kilala kung sino yung mga tao makakilala mo. Pwedeng ka mag-anak pero hindi ka kilala, pwedeng kaibigan, pero maraming mga advantage diyan sa mga ganyang mga proseso. So, yun lang. So, kung may natutunan ka sa content ko ngayon, so follow mo ako, subscribe sa aking YouTube channel. Comment mo na rin ako dito sa baba kung ano nga ba kung bakit ka ba ano yung ano pala ano yung bakit ka alanganin na kumuha ng additional manpower sa inyong mga negosyo. Yan, especially dun sa mga nag-iisa, no? Laging mag-isa pa rin hanggang ngayon. Ayan. So, ano yung kinakatakot nyo? Comment nyo sa baba para malay natin, masagutan natin yan. So, yun lang. At maraming salamat sa pagtapos ng video to. Ingat po parate, galingan natin sa ating mga negosyo, and God bless po.